Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Matapos iutos ng Pangulo ang lifestyle check sa mga kawani ng gobyerno, inuna na ng netizens ang ilang content creator na kamag-anak ng mga contractor ng flood control project sa bansa. Binabalandra raw kasi nila ang marangyang pamumuhay habang problemado ang mga Pilipino sa paulit-ulit na baha. Naka-private plane, kaliwat ka ng bakasyon sa Europa at iba't ibang bansa at luxury shopping spree na umaabot sa milyon-milyong piso. Ganyan ang buhay ng ilang anak at kaanak ng contractors ng flood control projects. Inungkat ng netizens ang marangyang pamumuhay nila habang ang maraming Pilipino paulit-ulit nalulubog sa baha. Ang content creator na ito, anak ng kontraktor na kabilang sa top 15 contractors na may pinakamaraming flood control project sa bansa. Tsuhin at kapatid niya, mga kongresista. Pinapakita niya sa kanyang vlogs at social media na deleted na ngayon ang travel abroad, pati ang outfits niya na milyon-milyong piso ang halaga. Ang suot niyang relo sa larawang ito, nagkakahalaga lang naman ng 2.5 million pesos. At ang bag, 2.3 million pesos. Pati boyfriend ng naturang content creator na yan, may koneksyon din sa kontraktor ng flood control projects. Anak siya ng isa sa mga kontraktor na may pinakamarami ring nakuhang flood control projects. Habang lubog sa baha ang marami, lumulutang ang karangyaan ng kaanak ng mga kontraktor at ilang kongresista. Ang tanong ng taong bayan, tama ba ang pagparada ng yaman habang naghihirap ang sambayanan? Kinundina ng isang youth watchdog movement na Good Gov PH ang marangyang pamumuhay ng mga kaanak ng mga kontratistang ito. Nakalulungkot isipin na nakikita natin na maraming mga anak or kamag-anak ng mga politiko yung pinaglalandakan yung mga luho nila sa social media na talagang nakaagaw ng atensyon sa publiko. So sabi nga po, 'di ba, sa Republic Act number 671, they are not indulged in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Patuloy naming kinukunan ng pahayag ang mga kongresista at mga content creator na sangkot sa issue na unang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang lifestyle check sa mga opisyal at kawani ng gobyerno. Social media personality na si Claudine Co inabot ng pambabatikos dahil sa napakarangyang lifestyle. Dinadagsa ngayon ng pagbatikos ang social media personality at singer na si Claudine Co matapos makalkal ng mga netizen na may kaugnayan ito sa isa sa top 15 sa mga maanumalyang kumpanya ng flood control project. Napagalaman na anak si Claudine ng dating Ako Bicol Party List representative na si Christopher Co na co-founder ng Highton Construction and Development Corporation at pamangkin ni Ako Bicol Party List representative Rizaldi Co na CEO naman ng SunWest Group of Companies. Dahil sa pagkakakalkal ng kaugnayan ni Claudine sa dalawang construction companies na parehong pasok sa top 15 na binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung kaya dinagsa ito ng pambabatikos mula sa mga netizen. Ang paganga sa 25 taong gulang na lifestyle vlogger ay napalitan nga ng galit. Naglabasan din ang mga short video kung saan makikita si Claudine na nakasakay sa private plane kapag nagtatravel ito sa ibang bansa. Sa kanyang YouTube channel ay pinakita rin ni Claudine ang kanyang maluhong pamumuhay kung saan puro branded ang mga suot at gamit ito sa katawan. Ngunit sa ngayon ay hindi na available ang lahat ng social media account ng social media personality. Mga bossing, ito ang tunay na eksena. Habang ang mga Pilipino ay nagkakandara pa magtabo ng tubig baha sa kalsada, si Claudine Co naman abala sa pagtabo ng like sa Instagram. Parang pelikula, masa sa disaster movie, siya nasa fashion runway. Ang kaibahan lang, yung spotlight na bumubuo sa kanya ay galing sa flood control projects na hindi naman talaga nakapag-control ng kahit anong baha. Habang ang karaniwang tao naglalakad na nakatsinelas na halos tangayin ng agos ng baha, si Claudine ay naglalakad sa carpet ng luxury brands. At nung binatikos siya ng mga netizens, sagot niya, "They're just jealous because you have something they don't." Aba, totoo naman. Sino ba namang hindi maiinggit sa lifestyle na galing sa perang dapat sana'y pambili ng dekalidad na semento at bakal, pero nauwi sa bags at bakasyon? Parang sinampal lang masa gamit ang receipt ng Louis Vuitton. Kung ordinaryong influencer lang siya, okay sana, sariling sikap, sariling gastos. Pero hindi eh. Ang ipinagmamalaki niyang meron siya na wala ang iba ay hindi talento. Hindi negosyo, kundi family discount card sa kaban ng bayan.
Anak ng contractor, pamangkin ng contractor, kapatid ng congresswoman, at jowa ng anak ng contractor na malapit pa kay Chiz Escudero. Para siyang naglalaro ng Mobile Legends na may unlimited diamonds, samantalang tayong masa, free trial lang hanggang level 3. At ito ang matindi, tuwang-tuwa pa siya. Imbes na mahiya na ang pinagmumula ng kinang ay mula sa dugyot ng ghost projects at substandard na flood control, proud pa siya na ipamukha sa mga tao na wala silang ganon. Parang may kapitbahay kang nagfiesta gamit ang kuryenteng nakaw sa poste, tapos ikaw pa ang tinutukso kasi wala kang lechon. Sa huli, si Claudine ay hindi simpleng influencer, siya ang poster girl ng dynasty na ginawang playground ang flood control projects. Habang siya ay busy sa damage control sa social media, ang bayan ay busy sa damage control sa baha. Kaya kung may fashion category para dito, simple lang ang tawag, Lustay Look of the Day, sinusuot niya ang pera ng bayan, at pinaparada na parang latest collection. At huwag tayong magpaka-innocent, bossing, hindi si Claudine ang nag-iisang ganito. Marami sila, merong taga Pasig, meron din taga Davao City na mahilig magbalandra ng mga luho na parang nakasulat sa resibo, charged the taxpayers' account. Mga anak ng makapangyarihang politiko na naglalakbay abroad na parang field trip lang, nagpa-party sa mansyon na parang fiesta araw-araw, at nagpo-post ng luxury cars na parang toy collection. Ang kaibahan lang, hindi sila tinatabla ng baha, kasi habang ang masa lumulutang sa tubig, sila naman lumulutang sa kapangyarihan. Sa madaling salita, sila ang VIP swimmer sa pool ng Kaba ng Bayan, at tayong lahat, lifeguard na walang sweldo. Basta, marami sila. Ang anak ng isang kontraktor, 'di ba may pinangalanan si PBBM na 15 top contractors, ang isa doon pang siyam sa nakakuha ng pinakamalaking kontrata sa flood control, High Tone Construction. Ang may-ari noon, politiko, tumakbong congressman sa Albay, natalo nga lang, pero kontraktor din, si Christopher Co. Ang anak noon, itong si Claudine Co, controversial ngayon kasi vlogger ito, YouTuber. Pinagmalaki niya na naikot niya na ang 38 na bansa sa mundo. Pinakikita niya yung mga marangyanyang babiyahe sa iba't ibang lugar sa mundo. Ay kaya lang mainit ngayon ang issue ng mga flood control at corruption sa mga projects ng DPWH at ng gobyerno. Ay siyempre yung kanilang pamilya, si Christopher Co, pati yung uncle niya, si Saldico, nandun sa pangalan, pinangalanan yung Sunwest at saka yung High Tone sa mga 15 o 15 na nangungunang contractors. At tapos ngayon, pinag-uusapan ang marangyang pamumuhay ng mga pamilya ng mga contractors at DPWH. Ayan, kaya nahihagip itong si Claudine Co. O yan, mga kabunyog. Kaya lang sabi ni Claudine Co, hello, pinaghirapan namin to, pera na to. Hindi to galing sa taxpayers' money. Medyo mali Hindi daw galing sa taxpayers' money. Una, ano ba ang transaksyon ng pamilya nila? Ay di ba mga kontrata sa gobyerno? Flood control, mga paggawa ng kalsada, DPWH projects. Ngayon, babayaran sila ng DPWH kasi kontrata sa gobyerno. Anong ibabayad ng DPWH? Di galing sa buwis ng tao. Ito. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.